Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Mga kapatid, kasama rin po ba sa inyong New Year's resolution ang mag-ipon? Naku mga kapatid, hindi natin kailangan maging mayaman para magkaroon po ng savings. Kahit na sino pwedeng makapag-ipon o makapagtabi ng pera. Pero ano nga ba ang tamang formula para gawin ito? Yan ang katanungan din ng ating letter sender mula sa San Juan City. Ang sabi niya, Dear Dimples, good morning po sa lahat ng hosts at staff ng Good Morning Kapatid. Napakalaking tulong ng inyong segment na Dear Dimples dahil na rin sa mga advice at practical tips ng inyo pong mga guests. Ako si Ian, 30 years old at isang civil engineer. 5 years na ako dito sa pinapasukan kong construction firm. Pero sad to say, kahit malaki ang aking sahod, ay hirap akong makaipon. Tumutulong din naman kasi ako sa gastusin sa aming bahay. Tapos next year ay ikakasal na ako sa aking fiancé. Nais ko sanang makapag-ipon para sa aming kasal and at the same time para sa pagpapatayo ng aming dream house. Ano po ba ang tamang mindset para makaipon? Umaasa po ako na matutulungan ninyo. Lubos na nagpapasalamat, Ian. Nako, Ian, first and foremost, congratulations at best wishes sa inyo at sa iyong fiancé na malapit ng magpakasal. Aba, para ikaw naman po ay magabayan sa mindset sa pag-iipon, tutulungan tayo ng ating paborito at talaga namang tinitingala ako pagdating sa investment, savings, pag-iipon, sa pera at pwestong paggamit nito, isang kilalang wealth coach at motivational speaker, the one, the only, Sir Chinky Tan! Good morning, good morning. Good morning, Kuya. Oh, Master Chink Positive. Laks. Ikaw talaga nagpauso nito, Kuya. Gano'ng katagal na yung term na Chink Positive? Ay, 13 years na. Oh, tignan mo yan. Pero hindi nagbago ang itsura mo, Kuya. Eh, mas lalo ka na. The same, the same. Okay, Kuya, eto. Let's go straight to the point. Kasi right now, I see Ipon Challenge boxes in front of us. Meron tayong mga cards, no? I have seen this before. I have tried it and it really works. Ano ang formula ba talaga ng pag-iipon? Ang tamang formula is yung mindset na kailangang magbago. Ang mindset dapat natin is income minus savings equivalent to expense. Pag kumita ka, ang unang kailangan, itabi mo na yung pag-iipon bago ka gumastos. Ayun. Oo. Kasi kadalasan, di ba, Kuya, kung ano lang yung naiiwan, yun na ang savings. Nako, Diba? pag ganun ang style mo, ni pisong duling, walang matitira. Kuya, pagka ganun ang sistema at formula, what's the, kumbaga, reasonable at realistic na percentage? Ay, nako, ang ganda ng tanong yan, no? Wala sa percentage yan eh. Parang sa, kunyari, mag-exercise ka, mag-weights ka. Kunyari, sabihin ko, Dimple, start tayo 100 pounds. Kakayanin mo ba yung Siyempre, hindi, Kuya. Kaya nga, kung ano Hirap kaya tayo mo, dyan. o kung kaya mo 5 pounds, so 5 pounds ka. And then from 5 pounds, you go to 10, ganun din. Ang tanong, anong kaya mo based on your income right now? Kung 5%, 5% ka muna. From 5, you go to 10, 15, pataas ang pataas. Ganun siya. And would you say, sa formula na ito, Kuya, sa lahat ng mga nanonood nating kapatid, ito ay applicable hindi lang sa mga magsisimula sa buhay nila. Kasi si Ian, ang sinasabi niya, pasimula ng buhay, Tama. kakasal siya, dream house. Paano kung ikaw yung tao na pinagdaanan mo, bankruptcy, ngayong panahon na to, medyo hirap ka talaga, at yung mindset mo, hindi kagaya ng kinikwento mo, can you still start anew? Yeah. Kailangan talaga kasi ang pag nag-ipon ka, ang unang tanong, ano yung goal ng pag-iipon? Kasi pag wala kang goal specific, chances are magagamit yan. O like for example, may ipon ka ng 10,000, bigla na may nagyaya, party. O sige, may 10,000 ako. O travel, may 10,000 ako. Pero pag specific mo, like for example, ang goal ko doon for emergency fund. Hindi mo siya pwedeng pang party, pang travel. Kaya nga, you have to begin and end with the goal in mind. Kaya nga, ang unang tanong, ano yung goal mo sa pag-iipon? Dapat mag-stick ka doon. Oo, tama. Ang ganda nung sinabi mo palagi, Kuya, na goal-oriented siya. Kasi dapat hindi mo dinadaya yung sarili mo. Oo. Yun ang mahirap kasi pag wala kang disiplina. Katulad kay Ian, di ba, ang goal niya is kasal. Yes. O kailangan, pag nag-ipon siya, pang kasal. Hindi pwedeng gamitin for other O purpose. kunwari, biglang nagka-emergency. Ay, hindi. Dapat ibang fund yun. Exactly. Kuya, pagka nag-iipon ka, what are the things you should consider? Ang unang kailangan mo consider, syempre, yung things that you can control. Pagtaas ang presyo, hindi mo control eh. Oo, nako, inflation ngayon. Grabe. Oo. Pero ang paggastos mo, control. Yung spend... Pag-add to cart mo. Oo. Oo. Like for example, eating out. Yes. Imbis na mag-eating out ka, di eat at home.
Instead mag-travel ka, local destination, international, staycation. Yes. Control mo yan eh. Ang second na control mo, dagdagan mo income mo. Yun. Yung sideline, side hustle, aside from your day job. Racket, kumbaga. Yes, aside from your day job, dapat dagdagan mo yung income mo, control mo rin yun. So, ang goal talaga is try to control the things that you can. Ang ganda nun, kuya, kasi marami sa atin nagkakaroon ng frustration sa buhay pagdating sa finances kasi nga, sinusubukan natin palaging kontrolin ang mga bagay na beyond our control. Lagi tayo nagre-reklamo, naku, tumaas ang bigas, tumaas ang ganito. Pero, dapat siguro kahit papano, really reassess yourself. No? Yun ang natutunan ko sa'yo. Eto, kuya, kasi ang next question, ang sinasabi nila, sa sweldo daw, ilang percentage? And sinagot mo na yon. Eto, sa paggastos, dapat ba kino-consider din talaga natin yung pamilya natin pagdating sa, kunwari, 5 kayo. Nagba-budget ka ba para sa gastusin ng pamilya? Oo naman, kasi ang income natin ay limited pero ang expenses naman natin unlimited. Ay, totoo yan. Diba? Parang hindi natatapos. Kaya nga, pag hindi mo binudget yung kakarampot mong sweldo, maniwala ka. Kaya nga ito yung goal lang. Syempre, ng mga taong nakikinig ngayon, I'm sure, sino sa inyo dito ang gustong maging financially stable? Ay, ako. Oo. Pero alam niyo reality? No one can be financially stable. Alam mo bakit? The more you make, the more you spend. Ay, totoo yan. Ba yan? Para na naman akong parang tinatamaan na naman ako ni Kuya Ching. Kaya ang goal natin sa buhay, hindi to pursue financial stability. Ang goal natin sa buhay is to practice financial responsibility. Kung magkano kinikita mo, pagkasyahin mo. Alam mo, kuya, agree ka ba? Kasi nabasa ko sa social media kanina na ang pera daw, hindi naman masama talaga na gustuhin mo yan. Totoo. And you're not necessarily mukhang pera. It's really, you get the freedom. Totoo. No? Kapag medyo nakakapagpalaya ng damdamin, kapag ikaw ay financially not stable again, but free. Yeah. Yung freedom of choice na pipiliin mo saan ka kakain, saan ka titira, saan mo pag-aaralin ng anak mo, pag may nagkasakit, saan mo papagamot, may freedom of choice. Hindi yung ngayon, ba't ka nandito? Wala akong choice eh. Ba't mo pinag-aaralan? Kasi wala akong choice eh. Hindi naman sa yaman yun sa kalayaan. Yes. So kuya, ako, in light of social media, ang daming nagsasabi na kapag sa social media nakikita mo yung mga, ba't ganun? Parang mas malaki naman sweldo ko dun sa isang tao at pakiramdam mo, nagkakaroon ka na ng subconsciously, parang gusto mong makipagtagisan. What do you say about these things? Ay nako, napakahirap talaga. You should never compare yourself with others. There are only two negative things na mag-happen eh. Pag kinukumpara mo sarili mo sa ibang tao, una, yayabang ka kasi mas nakakataas ka. Pangalawa, madedepress ka, malulungkot ka, dahil mas na nakakaangat sa'yo. Correct. Kaya nga, ang tanong parate, at the end of the day, did you do your best? Let's say you did your best, but your best wasn't good enough. So here we are, back we were before. Ay, naku ha, parang narinig ko na yan Oo. Parang kanta yan Kuya, eto naman, wants versus needs. Yeah. Kailan ba pwede na kahit papano, parang napagod ka, breadwinner ka, di ba? Napagod ka, gusto mo kahit papano i-reward ang sarili mo. Do you believe in that? Wala namang problema na i-deserve ko to eh. Di ba, importante naman, hindi naman yung deserve ko to eh. Ang tanong, may pang-deserve ka ba? Di ba? Afford mo ba? Oo, like for example, gusto mag-travel, di mag-ipon ka pang-travel. So, pagka may pang-travel ka, di mag-travel ka. Pero wag naman sana, travel now, pulubi later. Ayun. Di ba ikaw talaga, meron kang book niyan, Yung Diary of a Pulubi. Yes. Okay. Eto kuya, ano ang mga dapat iwasan ni Ian? Lalo't-lalo siya, nag-iipon siya. Ang iwasan talaga ni Ian, number 1, is magpadala sa damdamin. Number 1. Emotional, purchasing. Emotional purchasing. Number 2, lalo na sa paghahanda ng pagkasal niya. Kailangan niya, kung gagawa siya ng dream wedding niya, dapat according to his budget. O kunyari, budget niya, 50,000 lang. Dapat 50,000 ang budget. Hindi yung, paano si nag-imbita ng ganito, si ganito. Alam mo, lolobo yan. Baka maging 200,000 yun. At kadalasan, di ba, kuya, sa mga kasal kagaya nung kay Ian, kalahati hindi mo nakilala. Di ba, kuya, kasi parang nagkakaimbitahan na. Ito na lang, kuya. Kapag ikaw nagkakaroon ka ng savings, saan ba best ilagay ito? Parang para kay Mr. Chinkitan, ang best, kumbaga parang priority list mo. Number 1 sa'yo, kuya. Number 1, pag may savings ka, ilagay mo sa emergency fund. Emergency? Oo. Kasi, saan ba naka-quantify ang emergency, kuya? like for example, yung buwan na nagastusin mo, tubig, kuryente, upa, just in case, wag naman sana na mawalan ka ng work, saan mo kukunin yan?
Di ba? Ilan buwan dapat yan? Ang pinakamaganda niyan talaga, start ka sa isa. Isang buwan. Start. Na kumbaga parang kung kumikita ka ng, ang expense mo kunwari 10,000 sa isang buwan, dapat may emergency fund ka na 10,000 din. Yes, tapos Okay. sikapin mo hanggang magtatlong buwan. Ayun. Bakit? Ang hirap nun Hindi, kaya nga sikapin baka taon ang bibilangin mo. Pero just in case na mawalan ka ng work 3 months, na pwede ka makadiskarte, mag-isip ka na hindi ka pressured na kailangan mo mangutang. So aside from emergency fund, ang pangalawa, ay ilagay talaga sa negosyo. Yun. O inegosyo mo kasi pag nag-buy and sell ka, alam mo naman yan. Yes, I know that. Kikita ka agad. And then number 3, pag may sobra ka na, di ba, kumikita na, ilagay mo sa investment fund. Agree. O, kunyari, i-invest mo sa high-yielding na like for example, mga electronic banks. Ngayon, Yan, nagbibigay ng mga 4% to 8% interest At per annum. malaki na rin yun, hindi mo nakikitain yun kung yan i-imbak mo lang kung saan, hindi ba? Kuya, very briefly, let's talk about the boxes, no? Yeah. Ito yung ipon challenge natin. Aba, 60K. Yeah. Oh, 60K na tayo. Start tayo sa 20 pesos, shade mo lang siya. Di ba? Pagkatapos, Pag nilalagay mo, dito kasi yon. lalagay mo sa barya dito, tapos dito ang perang papel. Yun. Binibilot, tapos Oo. ilalagay dito. Tapos yan, from 20, mabuo mo yan, may 60,000. Don't forget the start date, end date, at saka saving for. Meron bang timeline to, kuya? Wala. Kung anong kaya niya. Tapos ito yung ipon cards. Sa challenge Tingnan natin natin. yan. Every day, pipili ka lang ng isang card. O ito, pili ka ng Kuya. isa. Ay, sige. Ito ako. Palagay ko, ito ang sinasabi ng tandaan. Basa. Tubig lang today challenge. O kita mo, saktong-sakto pala kasi may biggest loser kami dito. Tubig lang today challenge. Bawal munang mag-milk tea at soft drinks today. Aray ko po. Ang amount na matitipid mo ang ihulog mo sa araw na ito sa ipon box. Totoo yun. Kasi pag uminom ka ng milk tea, ito po yan. Magkano milk tea ngayon? 150. Yeah, No? yan ang maipon mo. Yun ang Ilalagay mo sa maipon box. natin. O, narinig ba ng mga Gen Z nating mga producers yan? Yes. Bawal mo na milk tea ngayon, CJ, ha? And ang ganda kasi it becomes playful. Exactly. It's not too serious. Yun yung pinakagusto ko sa'yo, Kuya Ching, na lahat ng ito, pagdating sa finances, ay ginawa mong nangunguya naming lahat, kumbaga. Alam mo, in ending lang sa mga kapatid natin nakikinig ngayon. Opo. Simple lang talaga mag-ipon. Ang parati ko sinasabi, kung gusto gagawa ng, Paraan. kung ayaw maraming, Dahilan. Yeah. Tamo, laking chinky ako, ha? Kaya tingnan mo naman. Alam mo, very proud ako kasi nung time na nagsisimula kaming mag-ipon, mag-asawa, na-pray overan ako ni Kuya Chinky, and I Naalala will ko yun. never forget, no? I will never forget such a difficult time for my family, and yet here comes Sir Chinky Tan na hindi pa siya Chinky noon, hindi pa Chink positive. He prayed for me, he did not know me. yeah. We were not friends, we were Yes. connected by friends. And here we are, Kuya Chinky. I'm very proud na isa ako sa mga na-impartan mo ng wisdom mo. Kaya ngayon, nakakapagpaaral tayo sa Australia. Proud na Galing. proud ako dyan dahil wala tayong ninakaw dyan sa pagpapaaral sa aking anak. Very proud. Kasi di ba pag pinag-ipunan mo, Kuya, maari mong sabihin. Tama. Oo. Kuya, maraming salamat. Please invite everybody. I know everybody already follows Yes. you on TikTok, all your social media accounts, please. Yes, please follow me at my social media. At the same time, panoorin niyo ako everyday sa One Balita Pilipinas. Kasama ko si Michelle Colsim ng alas 12. And every Sunday po sa Chink Positive sa 1PH ng alas 9 ng umaga. Maraming salamat na mabuhay kayo. Kuya, maraming salamat. Thank you, Always Dimples. a pleasure to have you. And salamat sa pagising ng umaga. At good luck sa lahat pa ng Thank you. mga mai-inspire mo sa araw-araw. Iyan, I'm sure marami kang natutunan sa ating Mr. Chink Positive, Kuya Chinky Tan today. At sana ay maging maganda, maayos at matiwasay ang iyong pag-iipon. Abangan po ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimple. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.